lens ng single lens camera. Okay, kaya siya yung magandang gamitin, hindi siya prone sa kahit na anong error. Hindi kagaya ng twin lens reflex camera na mayroong dalawang camera. Isa ay for focusing at isa naman ay for forming image. Ang problema nga lang, nagkakaroon siya ng error, yung parallax error, dahil dalawa yung lens na gamit niya. Ang nangyayari, kung ano yung nakikita mo sa viewfinder ay iba dun sa naire-record ng camera mo. Ang tawag po doon ay parallax error. Example, kukuha ka ng picture, kukuhanan mo ng identity yung tao, kukuhanan mo yung picture yung muka. Pag picture mo, pag tingin mo doon sa may LCD, yung nakita mong image, ang nakuha yung gawing dibdib niya. Yun po yung parallax error. Iba yung nakikita natin sa may viewfinder doon sa naire-record talaga doon sa camera natin. Yun po yung problema ng twin lens reflex dahil dalawa yung lens na gamit niya. Nagkakaroon po ng parallax error. Kaya ang ginagamit po natin sa police work usually ay single lens reflex para maiwasan yung ganong error. Next, so parts of analog photography, yan po yung traditional. So meron tayong body or light tight box. So yan po yung camera mismo. Okay? Dun sa camera, syempre meron niyang lens. So, anong trabaho ng lens? To gather light from the subject. At ang reason bakit sharp yung image, yung lens po yan. Okay, we have shutter. So yan po yung nag-open and close. Nagbibigay ng daan para po ma-expose yung sensitized material natin. And then we have the holder of sensitized material. Yan po nilalagay yung sensitized material para po hindi gumalaw during the taking of picture. Okay, ibig sabihin lalagyan ng film para ma-secure yung film natin during taking of photograph. Okay, so dun sa may holder of sensitized material, meron po tayong film advanced lever. Yan po yung ginagamit para makuha mo or madala mo dun sa may specific part ng film yung pagkuha ng picture. Okay, ito po example para mas magets nyo. Ito example yung film, nakadivide po yan. Yung bawat isa niyan merong frame. Okay, example, frame 1, 2, 3, and 4. Ngayon, kung nakapag-expose ka na, ito yung number 1, halimbawa nagka-error, ang ginawa mo, binalik mo muna yung film mo para maayos siya. Nung bumalik yung film, syempre, titiklop yun. Pag nilagay mo ulit, nasa frame number 1 ka ulit. Pero dahil expose na ito, gusto mo i-expose yung number 2 na. Kasi ito pa yung hindi expose. Ang gagawin mo, i-adjust mo yan dito sa Film Advanced Lever. From frame number 1, ililipat mo sa frame number 2 para hindi na ito ma-expose kasi na-expose na to. Yun po yung gamit ng Film Advanced Lever. Okay? Next, we have viewfinder. So yan po yung sinisilip natin para makita kung ano ba yung kailangan nating kuhanan ng picture or yung nakukuhanan pala natin ng picture. Okay, so viewfinder po yun. Question. Which main part of digital camera replace the film as sensitized material? Ano? Ang tanong diyan mga kapatid, 'di ba meron tayong film base na camera, yung analog or yung traditional. Ngayon na naging digital kasi, hindi na tayo gumagamit ng film. Okay? Ang tanong diyan, ano ba yung pumalit sa film, bakit hindi na tayo gumagamit nun? Yung SD card ba as sensitized material? Ito ay pinalitan niya yung film as part ng ating storage. Okay? Pinalitan niya yung film as storage. Okay, tandaan po natin, no? Yung SD card, pinalitan niya yung film as storage. Kasi doon po sa may analog, ang storage natin ay film. Dahil nandun po lahat ng image na meron tayo after ng exposure. Okay? Yung camera lens, hindi po yan pinalitan kasi ito po ay meron din sa analog. Ang main dial, meron din yan sa analog. Okay? Ang nagkaroon lang dyan or nadagdag ay yung tinatawag nating image or camera image sensor. Yan po yung pumalit sa film natin as sensitized material. Yan po nagre-record yung image kapalit nung lens na meron tayo. Yan tumatama yung light na galing kay subject pag digital camera yung gamit natin. Okay, so take note po yan. Okay, so ito po yung main parts ng digital camera natin, ano?
Okay, so we have camera lens, aperture. So although lahat naman na yan ay meron din dun sa ano natin, sa analog camera, no? So ito po yung aperture natin, ano, yung buo po na yan, yung parang buo na to, yan po yung aperture. Yan yung nagdidikta kung kaano kalaki yung magiging butas na to. Yan kasi yung aperture. Ngayon yung pinakabutas na yan po yung aperture opening or yung lens opening. Okay? Yung opening na to. Aperture opening po itawag yan. Ang nagdidictate kung gaano kalaki yan ay yung aperture natin. Okay? So ina-adjust mo yan. Next, so ito po yung camera image sensor. So ito po yung pumalit dun sa film natin. Siya po yung nagre-record ng image or nung light na galing kay subject. Kaya po nabubuo, nagtatransform, napupunta dun sa LCD monitor kapag nire-review na natin. Okay? So dyan din po yung part na pumalit sa film natin as part ng sensitized material. Next, so we have main dial at saka mode dial. Okay, so ano po ba yung pagkakaiba? Yung mode dial, mga kapatid, dito ka pipili ng mode. Sir, ano po ba yung mode? Po pwedeng automatic, po pwedeng manual, po pwedeng aperture, priority. Sir, paano po yon? Ibig sabihin yan, kapatid, pag nag-mode dial ka, pipili ka kung automatic. Ano ba yung automatic? Pag automatic, pag kinlik mo yan or nilagay mo sa automatic mode, ibig sabihin, pag kukuha ka ng picture, yung camera kusang mag-a-adjust dun sa pinakamagandang settings ng exposure. Okay? Pagka naman manual, ibig sabihin, ikaw yung magko-control ng aperture, ng sensitized material, at saka ng shutter speed. Manually, ikaw yung mag-a-adjust conforme sa'yo kung ano yung settings na gusto mong galawin. Okay? Hindi mag-a-adjust yung camera. Ikaw lahat yung gagawa ng adjustment. Okay? Pag aperture priority naman, ang ibig sabihin naman nun, yun pong shutter speed natin at saka yung sensitized material, mag-o-automatic yan base dun sa aperture na ilalagay mo. Ibig sabihin, gagalawin mo yung settings ng aperture kusang mag-a-adjust yung lens yung shutter speed natin at saka yung sensitized material, yung ASA or ISO. Okay, yun po yung pagkakaiba. Ngayon, kapag in-adjust mo na, example, aperture priority, yung pinindot mo, gusto mo na galawin kung gaano kalaking opening yung gagawin mo, eto na yung pipindutin mo. Okay? Or eto na i-adjust mo, yung main dial. I-adjust mo yung lens opening, kung gaano kalaki yung opening niya. Ibig sabihin, pag nag-mode ka, sometimes kailangan galawin mo din yung main dial para mag-adjust siya conforme dun sa magiging settings na i-click mo. Okay? So yun po yung gamit ng dalawa, mode dial at saka main dial. Okay? Next, we have lens. Kapatid ay to gather the light rays from the subject. Kagaya ng pinakita ko kanina. Siya yung kumukuha ng light na galing kay subject, dinadala niya sa loob ng camera para pag-click mo ng shutter release button, papasok doon yung light na nagather niya. Okay? Yung pangalawang trabaho niyan ay pinopokus niya yung light rays doon sa image para maging sharp. Okay? Yung image natin. Ibig sabihin, ang lens ko, dalawa ang trabaho niya. Una, ginagather niya yung light na galing kay subject at pinoform niya yon sa isang point para maging sharp yung image. Okay? Sharpness of image at saka gathering of light, yan yung trabaho ng lens natin. Pagkakuha niya dun kay subject nung light, ipoform niya yon into sharp image. Okay, so yun po ang gamit ng lens natin. Next, so we have two different types of lens or major types of lens. We have convergent, positive, and convex at saka po yung convergent, positive, at saka convex. Okay? Ito po yung pagkakaiba. Ano? Tingnan na lang natin yung tatlong pagkakaiba nila. May tatlong pagkakaiba po kasi niyan. Una, yung physical characteristics. Yung pangalawa ay yung light or characteristics ng light pag dumaan sa kanya. Yung pangatlo ay yung image na napoproduce. Punta muna tayo kay convergent. Kay convergent po, tandaan natin, yun pong itsura. Kapag po tinignan mo yung image nung light natin kay convergent, yun pong physical characteristics ng lens natin ay mataba sa gitna, matalim sa gilid. Okay, ibig sabihin mataba yung gitna, matalim yung gilid, convergent, positive, or convection.
Ngayon, kapag yung light dumaan naman sa kanya, tapos nag-meet in one point, ang tawag pa rin dyan ay convergent positive or convex. Yung pangatlong characteristics niya ay yung image na napoproduce. Yung image na napoproduce ay real image. Okay? Image na napoproduce, real image. Yung light pag dumaan sa kanya ay magbe-bended or magbe-bend toward each other. Ibig sabihin, magkikita sila in one point. Okay? Then yung itsura niya ay thicker at the center and thinner at the side. Makapal yung gitna, matalim yung gilid. Okay? So ito po yung example niya. Titignan nyo, matalim yung gilid, mataba yung part na gitna. Okay? So yun po yung itsura ng physical characteristics. Yung light, nag-meet in one point. Okay? So nag-meet sila in one point. Ito po yung meeting area nila. Tapos yung image na mapoproduce ay real image. Okay? Ngayon punta naman tayo kay divergent. Kay divergent, baligtad naman. Thinner yung gitna, tapos thicker yung gilid. Makapal yung gilid, tapos manipis yung gitna. Parang lulubog yung kamay mo. Di ba? Kaya nga, from the word concave, parang kuweba. Di ba? Cave. Okay? Para siyang kuweba kasi nakalubog yung gitna. Okay? Negative and divergent. Then, kapag yung light naman tumama sa kanya, hindi po makikita in one point, maghihiwa-hiwalay po sila. Okay? Magdadivert sa isa't isa. Maghihiwa-hiwalay. Okay? Bended away. Tapos, yung image na napoproduce sa halip na real image ay virtual image. Okay? So, yan po yung mapoproduce. Okay? Ang pagkakaiba when it comes sa physical characteristics, pag mataba yung gitna, convergent. Pag mataba yung gilid, divergent. Yung light pag dumaan, magbe-bend in one point, ibig sabihin magkikita-kita in one point, convergent. Kapag di nagkita, divergent, magda-divert. Yung image na mapoproduce ni divergent ay virtual, real naman si convergent. So yun po yung pagkakaiba nila. Okay, next. What do you call the nearest distance which a lens is focused to obtain the maximum depth of field of the camera? Sige, anong sagot nyo? Okay, so tandaan po natin yung nearest distance, ano? Ang nearest distance po, ibig sabihin, 1 point lang yung hinahanap, hindi po yan aperture, hindi rin focal length, hindi rin shutter speed. Ang sagot po dyan ay hyperfocal distance. Okay? Ngayon, meron tayong focal length. Okay, discuss natin mga kapatid, ano? Dodrawingan ko kayo para mas magets nyo ano yung pinagkaiba ng focal length, depth of field, at saka hyperfocal distance. Ano? Meron tayong camera mga kapatid. Isipin nyo na lang, camera ulit yan ha. Okay, so meron tayong lens. Tapos meron tayong holder ng sensitized material. Okay, tapos meron tayo si A. Meron tayo si B. Meron tayo si C. Ay. Alang, burahin natin. Ay. Wait lang ha. Pointer. Meron tayong si C, tapos meron tayong si D. Okay? So, ito ay 5 meters, 10 meters, 15 meters, tapos ito ay 20 meters. Okay? So, para po mas madali, then drawingan ko kayo. Ano? Ito po ay holder ng sensitized material, tapos ito po ay lens para mas magets natin. Okay, so punta muna tayo dun sa focal length. Okay, kung titingnan po natin, ang sabi dun sa focal length, it is the distance from the optical center to the film plane. Okay, so yun po yung distance. Ibig sabihin, ang focal length ay distance. Pag distance ang hinahanap, meron tayong dalawang point na hinahanap kasi distance yan. Tama? Ngayon, ang distance sabi from the optical center ng lens daw. Ito yung lens mo. Ibig sabihin, yung optical center, yung pinakagitna ng lens mo. Ito yon.
papunta daw saan? Kay focal film. O kaya kay film plane. Okay, ang film plane natin mga kapatid, dahil dito ang film natin, ito po yun. Okay? So yan po. Ibig sabihin, ang focal length natin ay ito. Okay? Kumbaga kung i-relate natin sa ballistics mga kapatid, yun pong focal length ay yung internal ballistics kasi nasa loob siya ng camera. Pag sinukat mo yung distance dito sa optical center, papunta dito kay focal film or kay film plane, ang tawag po dyan ay focal length. Okay? Focal length po yung tawag. Internal ballistics. Di ba? Ngayon, yung depth of field mga kapatid, ang sabi doon, it is the nearest to the farthest distance kung saan makakakuha daw tayo ng sharp image kapag daw yung camera natin ay naka-infinite position. Di ba? Distance na naman. Di ba? Sabi from the nearest to the farthest distance. Dalawang point na naman. Okay? Alin daw dyan yung point na malinaw? Example, itong 5 meters ay blurred. Ano, ito yung kukuhanan mo, ay yung mga subject mo, si A, si B, si C, tsaka si D. Ay yung mga subject mo. Nung tiningnan mo si A, blurred. Simula sa distance mo, 5 meters, blurred. Tapos, tiningnan mo na naman yung sukat kay B, pagtingin mo dyan, clear naman. Ibig sabihin, malinaw yung image. Tapos, tiningnan mo na naman si subject C, clear na naman. Tapos, pagdating mo sa 20 meters, blurred na siya pag kinuhanan mo. Okay? Ngayon, ang depth of field, sabi, it is the nearest to the farthest distance na makakakuha daw tayo ng sharp image. Okay? Ibig sabihin, sharp image yung makukuha natin. Nung tinutukan ko si A, malabo. Ibig sabihin, hindi yan yung nearest distance na malinaw. Nung pagtingin ko dito kay letter B, clear, ibig sabihin, ito yung pinakamalapit. Nearest distance. Okay? Then, pagtingin ko kay C, clear na naman. Okay? Ibig sabihin, ito na yung furthest distance kasi ito ay blurred na. Pagtingin ko kay camera, pagtingin ko kay D, kay 20 meters, blurred na siya. Ibig sabihin, yung depth of field po natin, simula rito kay B hanggang kay C. Okay? Kasi dyan po malinaw yung image natin. Ang tawag dyan ay depth of field. Okay? Kasi nga from the nearest to the farthest. Nearest na malinaw ang image hanggang sa pinakamalayo na malinaw pa rin yung image. Kaya ang depth of field mo ay 10 meters to 15 meters. Kasi dyan po malinaw yung pagkuha ng camera mo. Okay? Nagets po ganyan po yung depth of field. Ito po yung focal length. Ang tanong, paano naman sir pag hyperfocal distance? Pag hyperfocal distance, mga kapatid, sabi doon, it is the nearest distance na makakakuha tayo ng sharp image. Kaya ibig sabihin, ang hyperfocal distance mo ay 10 meters. Ano? Hyperfocal distance. Kasi ito yung pinakamalapit na malinaw yung image mo, si letter B. Kasi malabo dito kay A, hindi to yung kay A, hindi to yung pinakamalayo, ay pinakamalapit. Ang pinakamalapit na malinaw ay si B na 10 meters. Kaya ito po yung hyperfocal distance. Okay? So yun po yung pagkakaiba ng focal length, depth of field, at saka yung hyperfocal distance na meron tayo. Okay? So yan po yung pagkakaiba nila. Okay? I hope malinaw po Next. So we have wide angle, normal, telephoto lens. Okay? So yung normal ay yung wide angle, 'di ba? Sabi doon it is a lens with a focal length less than the diagonal of its negative. Okay? So mas maliit daw yung focal length niya ng doon sa may diagonal na size nung film or nung negative niya. Kapag ito naman ay equal but not more than twice, yung focal length niya doon sa diagonal ng negative. Ang telephoto ay more than twice. Okay, so yun po yung type ng lens na meron tayo. Pag wide, less than, or yung focal length niya ay less than the diagonal of its negative. Pag normal ay equal but not more than twice. And then telephoto ay more than twice the diagonal of its negative. Okay? So, punta na po tayo dito sa relative aperture. Bilisan po natin ng onte kasi mukhang matatagalan tayo dun sa may part nung computation. May computation pa po tayo. Okay? Then, relative aperture, tandaan po natin, ang relative aperture, sometimes it is expressed in F number. Yan yung F5, 5.6, F8, F11. So, yan po yung relative aperture. Kung padadaliin po natin, yan yung lens opening na dinidiscuss natin kanina. Gaano ba kalaki magiging butas ng lens natin? Yan po yung relative aperture.
Ngayon, may rules niyan, mamaya i-discuss po natin. Okay? Next, so ito po yung other term niya, no? So, lens opening, F-number, diaphragm, or lens opening, pare-pares lang po yun. Relative opening, same lang po yun. Okay? Next, so ito po yung diniscuss natin kanina, yung depth of field. Okay, so we have two types of special lens. Yun pong macro lens at saka zoom lens. Okay? So kung gusto mong mag-zoom ng or mapalapit yung gusto mong picturehan, zoom lens po yun. Okay? Ang macro lens ay extra lens na tinatawag. Ay extra lens, extra focus pala. Okay? So ang trabaho ni macro lens ay magbigay ng extra focus. Okay? Kaya kung titingnan nyo po, pag kukuha kayo ng cellphone nyo, pipicture kayo, pag sobrang lapit, nagbe-blurred, kasi wala po yung macro lens. Pero pag may macro lens yan, kahit zoom mo ng ilang beses na zoom yan or malapitan yung camera mo, magpo-focus yan kasi may macro lens. Ang macro lens po kasi, ang tulong niya lang ay extra focus. Hindi po siya nakakapag-zoom. Extra focus po yung ginagawa niya or ibinibigay. Okay? Next, we have sensitized material. So these are the photo paper and yung film na dinidiscuss natin kanina. Ano? So basically, it is composed of emulsion. Yung emulsion po, ito po yan. Ano? Saan ba yung emulsion? Hindi, andito pala. Okay? Yung emulsion, tandaan na lang po natin, yung composition po ng emulsion, yan po talaga yung part nung film natin or nung photo paper natin na nagre-react doon sa may light. Okay? Kasi po yung film natin at saka yung photo paper, we have different layers po. Pero yung pinaka nagre-react sa light, yun pong yun pong emulsion na tinatawag natin. Those are silver halides, suspended with gelatin and coated with transparent reflective support. Okay? Basta yung emulsion po, yan po yung nagre-react talaga sa araw, yung emulsion. Kumaga siya yung butil na kapag tinamaan, yun po yung nasusunog. Okay? Next, we have photographic film. So, ito po yung nakalagay sa camera. Pag ang gamit po natin ay film-based or yung analog. Okay, photographic film po siya. Ito po yung itsura niya. Okay, so yan po. Then, photographic paper. So, sabi nga po natin, after po ng negative image kay film, para po maging positive, kailangan gumamit na tayo ng photo paper. Okay, so syempre meron din po yung emulsion. Okay, pag spectral sensitivity, sa pinakamadaling explanation, yan po yung bilis ng reaction ng light kapag po tinamaan ng, ayan po yung bilis ng reaction ng film natin kapag tinamaan po siya ng light. Example, yung film natin, tinamaan siya ng light, kung gaano siya kabilis mag-react, yun po yung spectral sensitivity. Question. In photographing question document signatures or develop latent prints, a film with very fine grain should be considered so it could be enlarged to maximize the size without considerable loss in details. Which of the following has the finest grain? Okay, sa question document daw, kapag magpipicture tayo ng mga question document, kung pirma man yan or kahit na anong dinaya, kailangan yung gamitin daw natin yung finer grain. Para yung fine grain daw kasi kahit na i-zoom mo yan ng pagkalaki-laki, hindi masisira yung details. Ang question is, alin daw dyan sa mga sumusunod yung may pinaka-fine yung grain? Ibig sabihin, pinaka-pino yung emulsion na meron siya, yung butil. Okay? Tandaan po natin, mas lumiliit yung number, mas fine po yung grain. Kaya letter B po yan. Okay? O isipin nyo, ganito po yan para mas madali nyo magets. Okay? Example, yung buhangin, tsaka yung bato, yan po yung grains ng emulsion, kung gaano kapino. Diba? Ngayon, yung tubig, yan po yung light, para mas magets nyo kung paano nagre-react yung photographic paper natin at saka yung film natin, yung sensitized material. Pag po tumama or yung tubig po na yan, yan po yung light. Kapag tumama yan, dyan sa emulsion, meron diyang mabagal mag-react or makarating yung tubig sa ilalim, meron namang mas mabilis.
at ito po yung mas mabilis kasi mas malalaki yung butil niya. Ito naman, mas fine yung grain niya. Ganyan din po yung principle dun sa may sensitized material natin. Mas pino, mas fine, mas matagal masunog, mas matagal mag-react dun sa may light natin. And syempre, mas malalaki yung butil dahil malalaki yung pagitan. Pag pumasok yung light dyan, dire-diretso, mabilis mag-react dun sa may light natin. Ngayon, ito po yung ASA 100. Ibig sabihin, pagka po mas maliit yung number, mas fine po yung grain niya. Mas matagal mag-react sa araw. Ngayon, kapag naman po mas malaki yung grain, yan po yung mas malaki yung number. Okay? Mabilis mag-react kasi mabilis pumasok yung light, malalaki yung awang. Okay? Kaya ang principle natin, mas maliit ang number, mas fine yung grain, mas matagal mag-react sa light. Samantalang yung mas malalaki yung butil na malaki yung number, mas mabilis mag-react sa light. Yan po mangyayari yung adjustment kapag po nagko-compute na tayo. Kaya kailangan alam nyo po yung principle na yan. The higher the number, the more sensitive kasi mas malalaki yung butil, mas madali pumasok yung light. Dito naman, mas maliit yung number, mas fine yung grain, mas matagal masunog kasi mas matagal mag-react yung light sa kanya. Okay? So yan po yung pagkakaiba ng different ASA na meron tayo. Okay, question. One film may be rated ISO 100 and the other film ISO 200. This means that 200 films is slower than the ISO 100. This statement is, tanggalin mo na yung partially true tsaka partially false. Bawal sumagot ng partially sa board exam. Ang sagot po dyan ay false. Bakit false? Ang sabi dyan, meron tayong ISO 100 tsaka ISO 200. Ang sabi niya, yung 200 film daw ay mas mabagal kesa kay 100. Wrong. Di ba sabi natin kanina, the higher the number, mas faster. Kaya etong slower, dapat yan ay faster than 100 ISO. Kasi mas malaki po yung number na to. Pag mas malaki yung number, mas malaki yung butil, ibig sabihin mas mabilis mag-react dun sa light. Yung 100 naman, mas mabagal mag-react sa light, pero mas maganda yung detail niya kasi maliliit yung butil. Okay? Parang sa may di ba? Megapixel. Mas malaki yung megapixel, mas malaki yung or mas maganda yung detalye. Ganon din po dito. Dito pagka megapixel mo ay mas malaki, baligtad naman. Di ba? Mas onti yung details kasi malalaki yung bato. Okay? Ngayon dito naman sa mas maliit, mas finer yung megapixel, mas maganda yung details. Kaso, mas mabagal mag-react yan sa light. Okay? Kaya false po yan. Next, so we have emulsion. So sabi ko nga po, ang emulsion, yan po yung layer na sensitive talaga sa light. Nakalagay po yan dun sa may film at photo paper natin. Yan po yung nagre-react dun sa light. Okay? Ang emulsion speed, yan po yung indicator kung gaano kabilis yung film na meron tayo. Okay? Parang spectral sensitivity. Ganon din po yan. Next. Ito na emulsion speed. As indicator, meron tayong tatlo. Yung ASA. Okay? Yung ASA is American Standard Association. It is expressed in arithmetic value. Okay? Pag arithmetic, ASA. Pagka din, yan ay logarithmic value. Okay? Para di kayo mailang, pagka din, di ba yung din natin, si Ma'am May, pag isip siya ay logic or logical. Ibig sabihin, logarithmic. Pagka DIN. Okay? Logarithmic, mag-isip yung din natin, ibig sabihin, logarithmic yung value na nire-represent niya. Arithmetic naman sa ASA. Sa ISO kasi, di ka na maiilang. Combination niya ng dalawa. Okay? Combination ng arithmetic at saka ng logarithmic value. Yan po yung indicator natin. Yung emulsion speed. Okay? So sa ASA, madali lang yan. Times 2 lang ng times 2. Okay? Mag-start ka sa 12, tapos wag ka mag-bag to 24, 25 na agad. Tapos times 2, times 2, times 2 ka lang. Yun yung ASA. Sa din, mas madali. Mag-start ka ng 12, magdagdag ka lang ng 3. Yun na yun. Mas madali yung ISO. Pagka alam mo na yung ASA at saka yung DIN, pagsasamain mo lang siya. Okay? Mauna yung ASA over DIN.
So, combination po yung ISO. Okay? What is the general rule of relative aperture? Ano daw yung rule ng relative aperture? The higher the number, the faster the shutter speed. Ala na yan, hindi naman shutter speed yung pinag-uusapan natin eh. Di ba? Ang pinag-uusapan natin ay relative aperture, yung opening ng lens natin. Tanggalin mo na yan tungkol to sa shutter eh. Di ba? Ngayon, mamili ka na lang sa dalawa. The higher the number, the bigger the opening. Mas malaki daw ba yung number? Mas malaki yung opening? Mali po. Tandaan po natin, mas lumalaki yung number, mas lumiliit yung opening. Kaya ang sagot po dyan ay letter D. Okay? Ngayon, dapat alam natin yung rules or yung principle nung shutter speed, nung relative aperture, at saka nung ISO. Okay? So, dapat kabisado din natin yung number na yan. Kasi kung hindi po tayo makakapag-compute. Okay? Ngayon, yung exposure triangle, tingnan muna natin yung mga kailangan nating tandaan. So, we have shutter speed. Dapat kabisado nyo yan. Times 2 lang ng times 2 yan. Pagdating mo kay 8, magdagdag ka lang ng 1 para maging 15. Tapos, pagdating mo kay 60, magdagdag ka ng 5 para maging 25. Times 2 lang ng times 2. 1, 4, 8. Tapos, magdagdag ka ng 1 sa 8. Pag times 2, 14, 15. Tapos, 30. Pagdating mo ng 60, magdagdag ka ng 5. 120 plus 5, 125. Times 2, 250. Times 2, 500. Tapos 1,000. Times 2 lang ng times 2. Okay? Then take note po, yung B po, sa may, dito, yung B po dito po sa may shutter speed, ang ibig sabihin po niyan ay bulb or beep. Ibig sabihin po niyan ay open shutter. Ano? Ibig sabihin, naka-open lang yung shutter natin all the time. Okay? Ang magre-react lang yung light. Usually, ginagamit po yan sa dilim. Pag dilim, wala tayong sources ng light, hindi mo na kailangang i-open and close yung shutter. Gagamit ka na lang ng flash. Yung flash na yung magre-react dun sa may light natin. So, kusa na yun, papasok na yung light dun kay shutter. Okay, next. So, ito yung equivalent exposure. Ano, pag ginamit natin yung aperture at saka yung shutter speed. Okay? Then, pag pinagsama-sama, ito na po siya. Okay? Yung film speed, pag ISO 100, f11, then 125. Okay? So, take note po mga kapatid, meron po tayo mamayang computation para po mas magets nyo siya. Okay, next. Exposure is controlled by, tandaan po natin, ang exposure ay kinokontrol ng ating shutter speed at saka ng lens aperture. Alam niyo naman na siguro yan. Okay, next. So, ang exposure is the action of recording radiant energy dun po sa may materials or sensitized material natin. Ano? Yun yung sabi ko kanina. Once na yung light nag-reflect or nag-radiate kay subject, tumama kay sensitized material, ang tawag dun sa pangyayari na yun ay exposure. Okay? Ngayon, yung exposure, yan din daw ay product ng illumination and time. Ang illumination ay liwanag. Di ba? Sabi natin, kailangan ng light para ma-produce ang photograph. Yun yung light na galing kay subject. Yung time naman, yan ay pinroduce ng ating shutter. Kasi ang shutter natin ay kinokontrol natin with predetermined interval of time. Okay? Kaya ibig sabihin, kailangan ng light, kinontrol ng shutter, yung time niya yon, ang sagot dyan ay exposure. Okay? So, principle of relative aperture, shutter speed at film. Pag relative aperture, shutter speed at saka film speed. Pag aperture, the higher the number, the smaller the opening. Mas malaki yung number, lumiliit yung opening. Pag shutter speed naman, the higher the number, the faster the shutter speed. Pag faster, mas onti yung makakapasok na light. Sa film speed naman, the higher the number, the more sensitive or faster the film. Okay? So, dapat tandaan nyo po yan at alam natin dapat kung paano yan i-apply. Kasi kung hindi, wala rin po kahit kabisaduhin mo yan. Okay? Ngayon, mag-start tayo. Tingnan natin kung kaya nyo. If combination of f8 at 1/25 of a second yield the correct exposure, what effect will be seen by increasing the aperture to f11? Galing ka ng f8, tapos yung shutter speed mo ay 1/25. Normal exposure daw yun.
Di ba? Ngayon, ang nangyari, yun daw lens opening mo, pinalitan mo ng f11, yung f8. Di ba? Based dun sa may principle, ano yung nangyari? Na underexpose, na overexpose, walang nangyari, or na-reduce yung film speed? Okay, so tingnan po natin principle. Ano, sa lens opening po, sabi doon, the higher the number, the smaller the opening. Ano ba yung nangyari doon sa may lens opening natin? Ang lens opening, yan po yung F number. Ayan o, lens opening po yan. Ano ulit ang rules? The higher the number, the smaller the opening. Ngayon, kung F8 yan, naging F11, ano nangyari sa butas? Diba? Sabi natin, the higher the number, the smaller the opening. Ibig sabihin, lumiit yung butas. Diba? Kung lumiit yung butas niyan, kapatid, ano kaya yung nangyari dun sa may film natin? Na overexpose pa, na underexpose, or walang nangyari? Siyempre, may nangyari na dyan. Tanggalin mo na to. Rin to. Hindi naman marireduce yung speed ng film niyan. Okay? Dalawa na lang. Kung lumiit yung butas, sa tingin mo, dumami ba yung light or umonte? O siyempre, umonte yung light. Diba? Kasi lumiit yung butas. Tandaan natin, pag lumiliit yung butas, mas onti yung pumapasok. O, ganun lang yun, ha? Di ba? Ang principle, pag maliit ang butas, onti yung pumapasok. Na light, kapatid, ha? Alam kong nasa isip mo. Huwag mo yung isipin. Nandito tayo sa photography. Okay? Pag maliit ang butas, onti ang papasok, ibig sabihin, onti yung light na tatama dun sa sensitized material natin. Pag onti yung tumama, ang mangyayari ay very good. Underexposed, kapatid. Okay? Tandaan natin, pag lumiliit yung butas, onti yung light na papasok, ma-underexposed po yan. Okay? Yun po yung kailangan mong tandaan. O, next. O, sige, pag-isipan nyo muna. Okay, may sagot na kayo mga kapatid. O, sige, computin natin ha. Tingnan natin ha. Okay, so yung film daw, yung asa natin ay 200. 200 yung asa natin sa bright sunlight. Meron tayong shutter speed at saka yung opening natin, lens opening na f11, ang shutter speed natin ay 250. Okay? Ngayon, ang ginawa dyan, change mo daw yung shutter speed. From 125, ginawa mong 1,000. Ano kaya yung next na aperture na pwede nating gamitin para maging normal yung exposure? Okay? Unang-una mong kailangan gawin, kapatid, tingnan mo kung ano yung nabago. Ang nabago dyan ay yung shutter speed. Ang lens opening natin ay f11. Tapos yung asa natin ay 200. Tapos yung normal na shutter speed natin ay 1/1 ay 250. Okay, so normal daw yan. Ibig sabihin ay ayos. Normal yung exposure na meron tayo. Diba? Yan na yung normal. Eh ang nangyari, yung F11 mo, tsaka yung 200, sa halip na 125, naging 1,000. Pinalitan mo daw ng 1,000. Ang tanong, nung pinalitan mo to ng 1,000, ano ba yung nangyari? Yun yung kailangan mo gawin kasi nawala na to. Ito na ngayon yung settings mo. Okay? Bago ka mag-adjust, kasi pinapa-adjust yung lens opening mo, di ba? Ngayon, bago mo daw i-adjust yung lens opening, kapatid, tingnan mo muna kung ano yung nangyari. Kung gagawin mong 1,000 yung shutter speed mo, tingnan mo ano yung nangyari sa may shutter speed. Bumilis ba o bumagal? Tingnan mo ngayon yung unang rules. Di ba? Ang unang rules natin dun sa may shutter speed, sabi the higher the number, the faster the shutter speed. Okay? Kung faster ang shutter speed, from 250, naging 1,000, naging mas mabilis siya ng 4 na beses. Bakit? Kasi yung 250, kapatid, ang susunod pa dyan ay 500 bago mag 1,000. Ibig sabihin, sa halip na 500, ginawa mo pang 1,000 or naging 1,000 pa yung shutter speed mo. Ibig sabihin, 4 na beses
na naging mas mabilis yung shutter speed mo. Di ba? Ngayon, kung naging 1,000 yan, anong nangyari kung ito yung settings mo, kapatid? Di ba? Bumilis yung shutter speed. Ano mangyayari sa film mo? Yan ay, pag bumilis ba, ano mangyayari? Dadami yung light na papasok o onte pag shutter speed. Palikan mo ulit. Yung shutter speed, the higher the number, the faster. Pag mas mabilis, onti yung papasok na light. Kaya kung onti yung papasok na light dito sa settings na ginawa mo dahil in-adjust mo sa 1,000, ang mangyayari dyan, underexpose. Di ba? Kasi onti yung light na pumasok eh. Ngayon, para maging normal yan, i-adjust mo daw yung lens opening mo para maging normal. Yan yung tinatanong dyan na adjustment na gagawin mo. Di ba? O punta tayo sa may lens opening. Galing ka ng F11, kapatid. Di ba? F11. Ngayon, kung galing ka dyan ng F11, kailangan i-adjust mo yan. Di ba? Underexpose ka nga, kailangan magdagdag ka ng light kasi underexpose ka eh. Ngayon, para mag-add yung light, anong gagawin mo dito sa lens opening mo? Lalakihan mo ba yung number o liliitan mo? Para dumami yung pumasok na light. Balikan mo ulit yung principle ng lens opening. Okay? Ano ang principle ng lens opening? The higher the number, the smaller the opening. Kaya pag inangat ko yan ng F16, ano mangyayari? Liliit yung butas. Pag lumiit yung butas, yung underexposed, lalo pang oonte. Yung light, di underexposed pa din. Ang gagawin ko, lalakihan ko yung butas. Paano ko palalaki yung butas? Ibababa ko ngayon. Okay? Ngayon, pag binaba ko yung number niyan, F11, ano susunod? F8, di ba? F8. Kung F8 yung gagamitin ko, normal na ba exposure? Hindi pa rin normal yan. Bakit kamo? Kasi yung adjustment, para maging F8 yan, isang adjustment, dapat ang shutter speed mo ay 500 lang. Bakit 500 lang, sir? Kasi nga, yung 250, pag tinimes mo yan, isang times niyan, 500. F8 yun kasi isang adjustment din. Ngayon, kung dalawang adjustment from 250, 500, naging 1,000, dalawang adjustment. Di ba? F11, F8, yung F8 mo, ang katapat mo, ang shutter speed lang ay 500. Ngayon, ang gagawin mo dyan, yung F8, ibababa mo pa. Ano yung pagbaba pa ng F8? F5.6. Okay, so ibig sabihin, para maging normal, yung exposure niyan, kung ang shutter speed mo, in-adjust mo ng 1,000, dapat yung lens opening mo, i-adjust mo ng 2 beses din. Di ba? Kasi 2 beses to 250, 500, 1,000. Hindi po pwedeng F11, F8 lang kasi 2 tanong lang yon. Kailangan tumalon ka pa ng isa para maging equal yan. Ngayon, para makatalon ka, from F11, magiging F8, magiging F5.6, ang sagot dyan ay letter D, F5.6. Okay? Kung ilang adjustment yung ginawa dito sa may tanong, dapat ganun ding adjustment yung gagawin mo. Kasi kung isa lang yung i-adjust mo, kulang pa din yung light na papasok. Okay? So, ganun lang po mag-compute ng ganito, na senaryo. Titingnan mo muna kung ano yung nangyari. Kung underexposed, overexposed, o normal exposure ba. Base doon, mag-adjust ka kung ano yung pinapa-adjust. Tingnan mo yung principle. Di ba? Pag lens opening yan, tingnan mo kung lumaki o lumiit yung butas. Pag lumiit, underexposed. Pag lumaki, overexposed. Pag shutter speed naman, lumaki yung number, underexposed. Kasi bumibilis, lumiliit yung light na pumapasok. Okay? Yun lang po yung pag-adjust dyan. Kunyari, kung shutters, kung asa na may pinapa-adjust, tingnan mo rin principle. Di ba? Ano yung principle ng shutter ay ng ISO or nung asa? The higher the number, the more sensitive the field. Di ba? So mag-adjust ka din kung ano yung mangyayari. Okay? So ganun lang po. So dapat naka-adjust yan conforme dun sa adjustment na ginawa nung tanong. Okay? So yung sagot po dyan ay F5.6. Okay? Next. So the shutter speed, also known as the window of the camera that can control the amount of light with predetermined interval of time which shutter speed will admit more light to pass through its medium. Okay, so alin daw dyan yung mas marami yung light na papasok? So, sabi nga natin, mas bumabagal, mas marami yung papasok na light, kaya ang sagot dyan ay letter B. Okay? Okay, last part na po tayo. So bilisan na lang natin ng onti at mag 3:30 na. Yun lang na may kailangan yung malaman at alam ko naman ito ay kayang-kaya nyo na. Okay?
So crime scene photography po tayo, ano? So guidelines in taking photograph at the scene. Okay, so sabi ko na nga po, ano, pag magte-take po tayo ng photograph, meron po yang SOP. Ibig sabihin may sinusunod tayong procedure at saka guidelines. Okay? Tandaan natin pag nagte-take ng photograph, para kang nagkukwento. Okay? Pag nag-take ka ng photograph, unahin mo yung establish the shot. Ibig sabihin kung saan specific na lugar matatagpuan yung lugar kung saan nangyari yung krimen. Example, Purok 1, street ni ganito, street na ganyan. Di ba? So, yun yung establish the shot. Then after nun, picturean mo yung building kung saan nangyari yung krimen. Pag na-picturean mo yung building, kailangan picturean mo rin yung entrance. Then after nung entrance, yung hallway. Di ba? Then after nung hallway, yung room kung saan nangyari yung krimen. Then after nun, yung close-up nung inataking object, kung yan po ay robbery, yung weapon na naiwan, kung yun po ay gumamit ng martilyo or kahit na anong gamit. Then significant clues, baka may naiwan dun sa may crime scene, pipicturean mo yun. Sa madalit salita, pagdating mo sa korte, ituturo mo kung saan matatagpuan yung crime scene. Sasabihin mo kay judge, dito po matatagpuan yung crime scene sa ganitong street. Ito po yung building. Tapos ito po yung entrance ng building na yan, judge. Then after po, ito po yung possible na dinaanan, yung hallway. Then after nun, ito po yung room na specific na pinangyarihan ng krimen. Okay? Ito po yung object attack, ito po yung inatake. Ito po yung bolt na sinira. Ito po yung possible na weapon na iniwan. Then after nun, ito po yung footprint, fingerprint na natagpuan namin doon sa crime scene. Para ka nagkukwento. Di ba? Para si judge, pagka tinignan niya yung picture, alam niya yung itsura ng crime scene. Okay? May procedure po siya. Next. During the robbery investigation, the photographer captured the image showing the relationship between the evidence and the surrounding area with the crime scene. What type of view is this? Tandaan nyo lang kapag pinapakita yung relationship ng bawat ebidensya, yung view ng pagkuha niyan ay medium view o mid-range. Okay? Yung relationship ng bawat ebidensya, medium view po yun. Okay? Yung general view, yun yung specific or yun yung general view or overall scene ng crime scene para makita ano yung buong itsura ng crime scene. Okay? Ngayon, pag nagpunta ka na dun sa specific area para maipakita mo yung relationship ng bawat ebidensya dun sa crime scene, mid-range view na po yun. Okay? Para makita din yung nature nung nangyaring krimen. Medium view po yun or mid-range view. Okay? Pag close up, syempre yung mga ebidensya, kailangan makita yung detail. So, close-up shot po yung tawag doon. Okay? Ngayon, kung meron pang specific na part ng ebidensya na gusto mo ipakita, extreme close-up na po yung gagamitin natin. Okay? Next is presentation and preparation of photographic evidence. Question. Which of the following is true about photographing the procedure of an impression, footprint at the crime scene? Anong sagot natin mga kapatid? Alin daw dyan yung totoo sa pag-photograph ng footprint sa crime scene? Major crimes, casting, footprint is not necessary. Kapag ba major crimes, hindi na kailangang i-cast yung footprint. Pipicture na lang daw, mali po yan. Sa minor crimes po, pwede kahit hindi na i-cast, picture na lang. Pero pag major, kailangan pong i-cast or yung casting. For major crimes, casting is necessary but it must photograph after the lifting or after the casting. Mali po yan. Tandaan po natin, kapag po major cases tapos may footprint na nakuha, kailangan i-cast. No? Kaya lang bago mo i-cast, kailangan mandatory picturean muna siya bago yung casting. Kasi bago siya i-cast, kailangan na picturean para if ever masira yung footprint during casting, meron ka ng picture. Okay? Bago pa masira. Kaya ang sagot dyan ay letter D. Sa major crimes, kailangan i-cast yung footprint pero kailangan picturean muna bago gawin yung casting. Para kung masira man, meron kang itsura dun sa photograph. Okay?
So ito po yun, ano? Pag major crime scene, kailangan bago i-cast, picturean muna. Pero kapag minor crime scene, example, simple theft lang yan, no? Yung mga footprint na natagpuan kahit hindi na i-cast, picturean mo na lang daw. Okay? Next, when photographing a footprint at the crime scene and no unidentifiable landmark is present, what is the best way to photograph the impression? O, kapag daw ikaw nakakita ng impression ng footprint sa isang lugar at walang identifiable landmark, paano mo daw yun pipicturan? Paano mo raw yun pipicturan? Okay, ang sagot po dyan ay letter B. So tandaan po natin kapag walang landmark dun sa pinangyarihan ng krimen or dun sa footprint na pinagkuhanan, kailangan ng additional photograph o possible nearest landmark dun sa may crime scene. Example, sa loob ng room, nakita yung footprint dun sa pinangyarihan ng krimen. Ngayon, walang identifiable landmark na magpapakita na yung pinangyarihan or na pinagkuhanan ng footprint na yon ay dun sa room na yon, kailangan dalawang photograph ang kunin mo. Example, sa room na 205 ng Orolyo, doon nangyari. Sa loob, may nakitang footprint, walang identifiable marks doon, kapatid. Ang gagawin mo, hahanap ka ng identifiable marks, pipicturan mo yon, tapos punta ka doon sa loob ng room, tsaka mo picturan. Sasabihin mo kay Judge, Judge, dito po yan nakita sa 202 ay 205 na room, ito po yung picture nung labas ng room, tapos ito po yung footprint sa loob. Ibig sabihin, dalawang picture yung gagawin mo. Yung identifiable marks na kinuhanan mo muna, tapos yung footprint na kinuhanan mo ng pangalawang beses. Okay? So yun po yung gagawin mo kapag walang identifiable marks. Pero kapag meron naman, ang gagawin mo, syempre, picturean mo yung footprint, naka-background yung identifiable landmark. So example, sa harapan ng 205 na room, di ba? Pwede mo picturean yung footprint, naka-background yung 205. Yun po yung rules, ano, sa pagkuha ng footprint. Okay, so ito po yun. Pag merong identifiable, so syempre mid-range view, picturean mo yung landmark, naka-background yun, dun sa may footprint na nakita mo. Okay? Kapag wala naman, syempre kailangan ng unnecessary picture or additional na picture. Yung picture ng identifiable landmark na pinakamalapit, tapos picturean mo yung footprint. Ibig sabihin, doon nakita yon sa may landmark na yon. Kaya lang, medyo malayo, kaya magkahiwalay na picture yung ginawa mo. Okay? Then kapag kailangan natin ng ruler, ang ruler daw dapat 1 inch lang doon sa may nakuhang ebidensya. Nakakita ng stepen, ng panaksak, kailangan pag gumamit ng ruler ay 1 inch lang yung layo. Next, so we have tire marks. So sa tire marks na lang, tandaan nyo na lang, kailangan makuhanan ng picture yung buong circumference. Ibig sabihin, yung nakagulong yung gulong niya ng 360. Di ba? Kasi yung gulong po, hindi po yan nakapakat ng 100% dun sa may lapag. Kailangan makaikot siya ng 360, yung buong inikutan niya na yon, yun yung kailangan yung kuhanan ng picture. Okay? Pag tool mark naman, kailangan, pag kinuhanan mo yan, may oblique lighting. Ibig sabihin ng oblique lighting, di ba, meron tayong ganyan, straight line. Okay? So, ito yung line. O, di ba? Ito ay 90 degrees. Di ba? 90 degrees yan eh. Tapos, ito ay 180. Pag oblique, mga kapatid, ibig sabihin nun, ang pagkuha ng paggamit ng lighting ay nandito dapat sa part na to. Yan yung oblique lighting. Kung ito yung evidence mo. Kakana ka dito ng oblique lighting, okay, ilawan mo siya, tapos kukuha mo siya ng picture dito para makuha yung buong details niya. Okay? Pagka tool mark. Then ma-reduce kasi yung reflection kapag ganun. Okay, next. Fingerprint na tayo, mga kapatid. So fingerprint should be photographed, they collected. In major cases, ulitin natin, pag major cases at fingerprint, bago ilit, kailangan picturean muna. Okay? Para kahit ma-destroy or masira yung fingerprint, meron ka ng picture. Okay? Then pag gagamit daw tayo ng digital camera, automatic naka-color mode daw yung settings natin. Kahit na mas maganda yung picture ng black and white at makikita yung detail, automatic yan, kailangan naka-color yung settings natin kapag digital camera. Okay?
Then, pagka-save daw po natin, dapat naka-raw files. Ibig sabihin, wag mo i-edit ng JPEG or kahit na anong ibang type ng photograph para lang magkasya dun sa may computer mo kapag ililipat mo na. Di ba meron kasi mga computer, hindi niya nababasa kapag iba yung dulo ng picture. Kaya sasabihin doon, convert to ganitong picture para mabasa or ma-open. Pag kinonvert mo yon, hindi na yung tatanggapin sa korte. Kasi hindi na po raw files. Tanggapin man, napakababa na ng value niya. Kaya kailangan kung ano yung file name niya, nung pinicturean mo, yun yung file name niya hanggang i-present mo sa korte. Okay? Walang edit na nangyari. Next. What is the right procedure in photographing a fingerprint in porous surface? Ano ba yung porous surface? Yan po yung medyo bako-bako. Yung fingerprint daw nakita mo dun sa medyo bako-bako na surface. Ano daw yung right na pagkuha ng photograph? Kapag po ganyan na porous surface, ibig sabihin yung medyo bukol-bukol or magaspang, tandaan po natin yung 90-degree lighting angle po yung kailangan nating gamitin. Okay? Para po yung mga anino dun sa may bako-bako, hindi masira yung fingerprint. Ano ba yung 90 degree? Ito po yan, ulitin natin. May straight line, ito yung 90 degrees. Okay? Then 180 to. Ang pagkuha po ng picture, dapat nandito yan. Andito yung camera mo, pati yung ilaw. Kasi kapag po pinicturean mo yan ng oblique or inilawan mo dahil bako-bako, yung anino ng part ng bako-bako tatama dun sa bawat ridges niya or dun sa poros, masisira po yung detail ng fingerprint natin. Kaya dapat dito siya manggagaling sa taas, 90 degrees kapag poros or magaspang yung surface na kukuhanan mo ng picture yung fingerprint. Okay? Next, kapag dusted naman mga kapatid, so syempre, hindi na kailangan niya ng special lighting techniques. Kasi kapag maalikabok, tapos doon nakita yung fingerprint, automatic yun, kitang-kita na yung details nun kasi maalikabok, bakat na yung fingerprint niya nun. Kaya hindi mo na kailangan ng kahit na anong special techniques, picturean mo na lang ng ganon. Okay? Then kapag porous surface, yun nga sabi ko, 90 degrees dapat mga kapatid. Okay? Para hindi siya mag-reflect, hindi rin tumama yung anino nung part na bukol-bukol. Next, we have fingerprint on glass. So ito lang yan, kapag transparent glass mga kapatid, ang gagawin lang natin dun sa likod ng fingerprint nung pinakabaso or glass na transparent, maglagay ka raw ng whiteboard. Okay? Then after nun, ilawan mo daw ng oblique lighting sa gilid. Okay? Pagka meron ng ilaw na oblique lighting sa gilid, tsaka mo siya picturean. Okay? So ganun po yung pagkuha. Example, meron kang glass transparent, lagyan mo ng white cardboard sa likod, tapos ilawan mo ng oblique lighting para po makita. Ganito po yung magiging itsura niya. Okay, so may cardboard sa likod, tapos inilawan dito sa gilid, tapos makikita yung buong detail niyan, tsaka mo pipicturean. Okay, so kitang-kita po yung details ng fingerprint na yan. Next, impression in soft surface. So kapag soft surface yan, halimbawa ay wax, tape, doon nakita yung fingerprint. So ang kailangan din gamitin ay oblique lighting pero in low angle. Okay, so kung ito po yung 90 degrees mo, ang ilaw mo medyo mas mababa. So dito siya sa may gawin na to, mas mababa para mas kitang-kita yung detalye. Okay, so kapag impression, pero oblique pa din siya. Okay, hindi lang medyo mataas, mas mababa lang siya ng konti. Ilaw po yan kailangan ilawan bago picturean. Okay, next. So which of the following is needed for the photographic evidence admitted in court? Okay po meron lang po tayong dalawang requirements para po tanggapin yung ebidensya sa korte. Yung photographic evidence natin. Yan po yung authenticate at saka relevant. So tandaan po natin, it must be authenticate at saka relevant para po tanggapin yung photographic evidence sa korte. Mapa-digital man yan or analog or film-based photography. Okay, so it must be relevant and authenticate. Okay, so SOP, so sabi diyan, kumuha daw ng photograph nearly before anything is moved. Kaya nga ang trabaho ni photographer, bago pa mag-collect ng ebidensya, nagpi-picture na yan. Para kung meron mang ma-alter, automatic nakuhanan na niya ng picture. Okay, then photograph from several angles
so that the proper dimension may be shown. So kapag nagkuha ka ng picture, wag lang sa isang side. Mas maganda sa four side nung pinangyarihan ng krimen, kumuha ka para makuha mo yung pinakamagandang angle. Okay? Then kapag mahalaga daw yung dimension, usually yan, gagamit ka ng wide angle lens. So syempre, magbabago yung itsura. Pwedeng lumaki, pwedeng lumiit. Conforme dun sa gagamitin mo, gumamit ka daw ng ruler. Para kahit na yan daw ay medyo lumaki or lumiit, kita pa din kung gaano siya kalaki. No? Next. Ito sinasabi ko, para daw i-admit yung photographic evidence, digital man yan or film-based, it must be relevant and authentication. Ano? So, ibig sabihin, totoo at saka may kinalaman dun sa krimen. Okay? Pero may exemption, mga kapatid. Pwede daw hindi na i-check yung relevancy at saka authentication ng picture kapag daw yung dalawang party nagkasundo na yung photograph na yun ay tatanggapin nilang parehas as evidence in court. Okay? So, make sure lang na yung ipapakitang picture, nandoon yung tao na magpapatunay na accurate representation niya ng picture. Ano? So, example, si A at si B ay magkalaban. Pupunta sila sa korte, meron silang picture na ebidensya in-offer ni B. Ngayon si B, di ba, sabi natin, para tanggapin, titingnan yung relevancy at saka authentication. O pwedeng hindi na yung tingnan kapag si A umuo siya, sasabihin niya kay prosecutor, wag mo na i-check yung relevancy at saka authentication niyan, tatanggapin ko na kahit hindi mo na i-check. Ibig sabihin, si prosecutor hindi na niya titingnan yung relevancy at saka authentication ng picture na ino-offer kasi napagkasunduan ng dalawang party na tatanggapin na yun sa loob ng korte as evidence. Basta make sure na yung taong nag-offer, kaya niya mag-testify na accurate representation yun ng image. Hindi yun peke. Okay, so yun yung exemption. Okay, next. So admissibility, so tandaan lang po natin yan, relevancy, authentic at saka material. Question. Based on the best evidence rule, photograph is not substitute for physical evidence found at the crime scene except tandaan natin, ang photograph po based sa best evidence rule ay hindi kapalit ng original na evidence dun sa korte. Ibig sabihin, yung mga pinicturan dun sa may crime scene, example, barel, kutsilyo, dugo, yung mga yan po, kailangan i-present pa rin sa korte kahit na may photograph. Hindi pamalit yung photograph dun sa mga ebidensya na yon. Kung meron nakitang revolver, yung revolver kailangan ipakita pa rin sa korte as evidence, supplement lang yung photograph. Yun po kasi ang rule sa best evidence rule. Ang best evidence rule, yun pa rin evidence na natagpuan sa crime scene, hindi yung photograph. Supplement lang po yung photograph. Okay? Ngayon may exemption. Meron daw mga pagkakataon na yung evidence na nakuha dun sa crime scene, kahit daw hindi i-present dun sa korte, ay tatanggapin. Magiging best evidence rule mo ay yung photograph. Ano daw yun? Ang sagot po dyan ay letter D. Kapag yung ebidensya ay impossible na dalhin sa korte, po pwedeng maging best evidence yung photograph. Ano po yung mga example no? Ito po yun. Diba? So sabi natin, sa best evidence rule, yung photograph ay hindi substitute doon sa mga object na tatagpuan doon sa crime scene. Example, revolver. Hindi po pwedeng yung picture ng revolver, sasabihin mo doon as investigator, ito po yung natagpo ang revolver sa crime scene. Hindi po pwede yun. Kailangan ipakita mo yung totoong revolver na tatagpuan sa crime scene, tapos ipakita mo yung photograph as supplement kung ano yung itsura niya, tsaka yung object na ipepresent doon sa may korte. Pero meron tayong exemption, di ba? Ano yung mga exemption na yan? Kapag daw yung mga object na yan ay impossible na dalhin doon sa korte, po pwede daw maging best evidence rule yung photograph. Ano yung example? Example, yung building, yung skid mark, di ba? Yung mga yan, napaka-imposibleng dalhin sa korte, di ba? Yung object, isipin mo, yung skid mark ay 3 metro. Babakbakin mo ba yung highway na yun para makita yung skid mark, tapos ipapakita mo doon sa korte, dadalhin mo? Impossible po yun. Kaya sabi doon sa may korte, po pwede maging best evidence
Yun pong photograph, kapag yung ebidensya na yon or object evidence na yon ay imposibleng dalin sa korte. So yun po yung exemption. Pero yung general rule natin, hindi po pwedeng pag-substitute yung photograph. Exemption kapag yung object na kailangang i-present sa korte ay impossible na dalin doon, hindi po siya or po pwede na po maging best evidence yung photograph. Okay? Pwede nang pamalit. Okay, next. O ito, kapag yung photographer mo ay galing ng or nasa SOCO at ikaw ang investigador, kailangan mo kumuha ng photograph or kopya, kailangan daw magkaroon ka ng written request sa director ng crime laboratory. Hinihingi mo na yung kopya ng photograph. Okay, ngayon kapag natanggap yan ni director na naka-address, merong minimum of 1 day si lab technician para ibigay sa'yo yung photograph. Okay? Without delay yun ha. Ngayon mga kapatid, may exemption ulit dyan. O pwedeng ikaw na yung mag-produce ng photograph kahit na hindi mo dalin doon kay lab technician kung ikaw ay nasabpina ng korte. Ibig sabihin, binigyan ka ng sabpina ni judge na kailangan i-present mo na or ipakita mo na yung photograph. Ngayon, aabutin pa ng 2 o 3 araw para makapag-produce ka, imposible na yon. Kapag may sabpina ka na, automatic yon, pwede na ikaw yung mag-produce ng photograph. Okay? Ikaw na yung mag-develop. Kasi ikaw na yung magpe-present dun sa korte. Kasi nasabpina ka na ng korte. Yun yung exemption. Pero without exemption, kailangan yung lahat ng negative at saka photograph na nakuha sa crime scene, dadalhin yan kay crime laboratory for development. Yun yung rules. Ngayon, para makakuha ka ng kopya as an investigator, kailangan mo gumawa ng written request para makuha yon. May 1 day si lab technician para ibigay sa'yo or i-produce yung photograph. Pero kung nasabpina ka na ngayon, tapos may 1 day pa bago gawin ni lab technician, pwedeng ikaw na yung mag-produce ng photograph. Ikaw na yung mag-develop kasi nasabpina ka na. Okay? Next. O who may verify photograph? So ang photograph po ay po pwedeng i-verify ng 2 tao. Dinala mo na ron sa korte, i-verify yung authentication niyan. Ibig sabihin, yung yung pwedeng mag-testify para magpatunay na authenticated yung photograph na yon. Una, yung taong kumuha ng photograph. Yung pangalawa, yung taong may sufficient knowledge dun sa pagkuha ng photograph. Example, ako yung kumukuha ng picture, tapos meron akong kasama. Nakita niya, kinukuha ng picture. Ang una, ako yon na magpapatunay kasi ako yung kumukuha ng picture. Ngayon, kung hindi ako available, po pwede yung tao na nakakita sa akin na kumukuha ako ng video or picture nung pangyayari na yon. Pero ang ite-testify niya lang, kapatid, na nakita niya na nagbi-video ako or nagpi-picture ako dun sa specific na pangyayari na yon. Hindi niya sasabihin na authenticate or totoo yung video. Ang papatunayan niya, ako ay kumukuha ng video nung araw na yon or dun sa pangyayari na yon. Kasi kapag sinabi niya totoo yon, magiging hearsay yon. Kasi hindi naman siya yung may kuha ng picture. Okay, so yun lang yung kailangan niyang i-testify. Okay, dalawa ang pwede mag-verify, yung taong kumuha at yung tao na may knowledge dun sa pagkuha ng picture or video. Okay, next, so we have techniques for demonstrating the evidence print. Okay, so we have composite exhibit, then we have matching photographs at saka matching transparency. So isa-isahin na lang natin para madali. Pag composite exhibit, mga kapatid, meron kang 2 fingerprint o question document na pirma. Ang gagawin mo, ipopwesto mo yung isa dito sa kanan, yung isa dito sa kaliwa. Tapos, ko-compare mo ano yung pagkakaiba nila. Meron ba ditong divergent, ay meron ba ditong type ng fingerprint na parehas dito, di ba? So, meron bang island? Yun yung tinitingnan mo. Side by side mo siya tinitingnan. Composite exhibit yun. Lalagay mo sa kanan isa, sa kaliwa yung isa. Okay? Then yung pangalawa naman, yung matching photographs. Halimbawa, meron kang fingerprint. Ang ginawa mo, yung kabilang side, kinuha mo yung kalahati. Yung kabilang side, kinuha mo yung kalahati. Tapos pinag-isa mo sila. Okay? Yun yung matching photographies. Kukunin mo yung side nung isa, dun sa side nung isa pa. Tapos gagawin mo silang isa. Para makita mo kung parehas ba yung individual characteristics na meron silang dalawa. Okay? Yan po yun. Then yung last one ay yung matching transparencies.
Ito naman, yung dalawa kanina na tiningnan mo side by side, tapos pinagdikit mo, pagpapatungin mo na siya. Okay? Yung isa, malinaw, yung isa medyo malabo. Para makita mo, pag pinagpatong mo ba, parehas ba yung characteristics na meron sila. Okay? So, yun po yung last part ng ating discussion. Okay? So, I hope meron po kayong natutunan at pasensya na po, nag-overtime na tayo at medyo mabilis. Pero yun po kasi ay kailangan nyo malaman dahil yun po ay under ng TOS natin na kailangan nyong matutunan so that masagot nyo po yung mga question sa Sabado at sa Linggo sa examination. Okay? So bago po tayo matapos, gusto ko lang po sabihin ng kasabihan na if you don't sacrifice for your dreams will be the sacrifice. Ano? So take note po na kung hindi tayo magsasakripisyo ngayon, no? Yun pong pangarap natin, yun po yung masasakripisyo. No? So kaya ngayon pa lang po magsipag na tayo para sa atin para sa atin din naman po yung ginagawa natin na yan, di ba? So for the future, mahirap ngayon pero pagdating mo ng future, magagamit mo naman lahat yan. Okay? So kung wala na pong question, maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. I hope kahit papaano po ay meron po kayong natutunan. At sa lahat po nung nakinig, maraming salamat at magpahinga po muna kayo dahil may mga susunod pa pong pagdi-discuss mamayang 4 p.m. Okay? Kung wala na pong tanong, sige, pwede na pong mag-leave. Maraming salamat po.